Ito ang Wow Trending. Kahit anong tago, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito ang pinost ni Senador Win Gatchalian sa kanyang Facebook base sa scan passport na ibinigay sa kanya ng Board of Investment and Bureau of Immigration galing sa application ng Pamilya Go para sa Special Investors Resident Visa o SIRV noong January 12, 2003. Pumasok sa Pilipinas ang isang nagngangalang Go Huaping. Nasa tingin ni Senador Win Gatchalian ay ito si Mayor Alice Guo. 13 years old pa lang si Go Huaping sa mga panahon na iyon. Wait, teka, basahin muna natin ang edad para makapag-apply ng SIRV visa sa Pilipinas. Basa, who can apply for SIRV? Any alien who are at least 21 years old. Nako po, pumasok si Go Huaping sa Pilipinas ay 13 years old pa lang siya at ang nakalagay nga na birth ay August 31, 1990. At tama nga din ang hinala ni Senador Win Gatchalian na kung hindi kilala ni Mayor Alice Guo ang kanyang ina na Pilipina ay hindi malayong nagsisinungaling ito at ang totoo talaga niya na nanay ay si Lynn Winnie. Ang nakarehistro kasi dito sa scan passport na nanay ni Go Huaping ay si Lynn Winnie, pero itinanggi naman ito ng abogado ni Mayor Alice Guo na si Stephen David na may ugnayan si Mayor Alice Guo kay Go Huaping. Marami daw na ganitong pangalan. Wika pa nga ni attorney, kung meron silang matibay na ebidensya na they are one and the same, edi ipresenta nila sa tamang forum para masagot namin. Categorically, sinasabi naming wala siyang kinalaman doon sa Go Huaping. Grabe ka, attorney, may ID picture pa nga. Huwag mong sabihin, Torni, na marami ding kamukha si Mayor Alice Guo. Dito kasi sa Pilipinas, ang legal system natin ay ang daling bayaran basta may pera ka lang. Pero kapag pobreng Pinoy ang nagkasala, wala nang investigasyon, kulong agad. Kaya gawin yung example, ikulong nyo at nang maimbestigahan, pinapaikot niya lang ang batas dahil alam niya na kaya niyang masuhulan ang batas sa Pilipinas. Komento pa nga ng mga netizen, is this a miss on Philippine immigration? From what I can remember, you can only apply for special investor RV if you are 21 years old and above. Kailangan maglagay ng sistema ang PSA at local registry to check the authenticity of the entries being written in every birth certificate at kailangang higpitan pa ang proseso ng late registration, gawing mas mabigat ang parusa din ng mga lalabag. Kailangang maging mahigpit din ang COMELEC sa mga aplikant. Kung hindi pa na-read ang Pogo, hindi natin malalaman na meron tayong pure Chinese na mayor. Tapos na ang teleserye ni Alice. Thank you for your hard work and dedication for the welfare of our country, Senador Win Gatchalian. You are the best, together with Senador Riza Hontiveros. Samantala, umusok naman ang ilong ni Toto Kausing dahil sa pangyayari sa West Philippine Sea na isang Pinoy ang naputulan ng hinlalaki dahil nga pinasok ang kanilang bangka at binutasan pa ng mga Chinese. Panoorin natin ang video. Ba ang dapat gagawin? Kung tayo si BBM, kung tayo ang presidente ng Pilipinas, ano ang dapat na gagawin? Pag-usapan natin ito, sakasakali pala makakarinig sa atin ang si BBM at makakuha siya ng ideya sa atin kung paano dapat arestuhin itong pinaka-problema na tinatawag na China. Sobra na. Hindi ko na makaya ito. Kumbaga, ano na ito? Hindi na ito hindi na ito usaping kung ano pa pang-insulto na tututudo na ito sa atin ang ginagawa ng China. At nagtataka naman ako, walang reaksyon na maayos ang ating bansa. Anong ating presidente? Ano ginagawa mo, BBM? Puro ka lang kwento. Walang kwenta. Sus. Okay, ako pa pala, sabi ng, iba, malapit nang mamamatay ang nanay ko, sabi niya, kalbo ako pero gwapo ko. Malapit na siyang mag 1 year ang pagkamatay niya noong June 21, 2023. At ako'y naluluha kung makikita ko ang kanyang mga video na siya buhay pa, nagkikwento sa akin. So anyway, that is not important. What is important is our country, the Philippines. Kung anong pagbababoy, kung gaano ka magnanakaw ang ating mga politiko sa Pilipinas, siya naman silang gaano kawalang kwenta sa pakikipaglaban para sa bayan.
Ano bang gagawin natin ito? Sa ngayon, habang nag-uusap tayo, alam nyo na siguro ang nangyayari. Kanina, binangga ng China, Coast Guard ng China, ang mga barko ng BIFAR natin na lulan noon ay mga Philippine Navy soldiers. Isa sa mga sundalo doon ay naputulan pa ng hinlalaki o thumb. Resulta ng sadya ng pagbunggo nila. Kung may mga konsensya yung mga inchik na yan, kung mga tao sila, dapat hindi nila ginawa yun. Unang-una, wala sila karapatan. Wala sila sa karapatan para lumapit dyan. Pangalawa, alam nila na nagdesisyon na ang Permanent Court of Arbitration na wala silang karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Pwede silang pumunta, pero huwag silang mangagaw, pumatay ng Pilipino, huwag silang mangisda dyan, at huwag dadaan lamang kayo, hanggang dyan lamang kayo. Pero ngayon, ang ginagawa pa nila ay labag sa batas yung aangkinin nila na teritoryo nila. Nang ibig sabihin, kahit sabihin natin na hindi nila ginagalang o hindi na kinikilala yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration na kung saan yun ang desisyon na nilabas nung kasong sinampa ni Noynoy Aquino noon, ay mahihiya pa rin sila. Ibig sabihin, ganun kakapal ang mukha ng mga inchik na yan. Hindi ko dinadamay ang mga Chinese sa Pilipino dito. Kasi ako, lolo ko, Chinese din, nanggaling. Pero hindi yan ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin, ang pagiging makabansa mo. Pag makabansa ka, dapat nirespeto nyo ang inyong bansa, ha? Xi Jinping, siguro panahon na ito, sa ginagawa mo yan, panahon na po, hindi na po tayo pwede mag-angal-angal, kwento-kwento, at iiyak ng iyak. Filipino does not cry. We are not born to die for nothing. History shows na natalo natin ang China doon sa Korean War. 90,000 soldiers, Chinese soldiers, ang kalaban ng ating mga sundalo. Ang sundalo natin, mga 10,000 lang sila. Ang pinatay nila sa Chinese na nung sa gera doon, umabot ata 50,000. So ganun, bakit tayo matatakot? Ano ka ba, BBM? Anong klaseng utak kami ron? Napakabubo mo naman. All right, nagsimula ito sa ginagawa ni Duterte, pero hindi po yan rason para hindi ka gumawa ng paraan, BBM. Tandaan mo, ganito lang yan. It's only a game of psychological warfare. Ngayon, kung magpapatalo ka sa kanilang ginagawa, ay wala. Aasa ka lang kung pupunta ka sa pronunciation ng Amerika. Hindi. Kailangan yan, pag pumasok sila, sundin nyo po ang ginawa ng Indonesia. Sundin nyo ang ginawa ng Malaysia. Ano ang ginawa ng Indonesia sa panahon ni President Widodo? Pinalubog niya mga barko ng China. Dapat ganun din ang gagawin natin. Ang nangyari, tayo binabanggo. Pero mo, sundalo natin. Nagkasugat-sugat. Kung ako ang presidente, hindi mangyayari yan. Hindi. Biro mo, ang nakakaasar dyan, kita mo yung barko sa likod ko na ginawa kong litrato, nandun sa Ayungin Shoal. Anong ginawa? Andun na pala sila sa Ayungin Shoal, nag-aantay ng mga inchik na yan. At nang dumating ang ating mga barko na magbibigay ng supply na kakainin ng ating sundalo dyan na nakadistino dyan sa barkong luma na yan na hindi na tumatakbo, ay pinalubog pa sila, binunggo pa sila. At binutasan pa ang kanilang rubber boats. Anong klaseng utak? Anong klaseng tao kayo? Hayop na yung mga litsing mga yan. Sa totoo lang, ako tanongin nyo, hindi ako nag-aral ng military tactics. Pero siyempre, meron naman tayong angking galing kung paano makipag-away. Natural na angking galing.
Ang gagawin ko lamang yan, ganito lamang kasimple. Mr. BBM, makinig ka. Mga AFP Chief of Staff natin, si General Browner, makinig po kayo. Yung Navy Chief natin, makinig po kayo. Yung Coast Guard Chief natin, makinig po kayo. Mr. J. Tariela, spokesman ng Philippine Coast Guard, makinig po kayo. Ganito lamang po kasimple. Unang tanong ko sa inyo, bakit walang kimi, hindi natatakot sa Amerika o sa Pilipinas ang China na gagawin lamang bomba ng tubig sa mga barko natin? Sige nga, sagutin nyo sa akin. Sagutin nyo ako. Pag-usapan natin ngayon ito, military tactics. Pangalawang tanong, bakit nila harangan ilang beses na pinagbubunggo ating mga barko? Bakit na ginagawa yan? Alam naman nila na nag-anunsyo na ang Amerika na tutulungan tayo ng Amerika. Pero bakit nila patuloy ginagawa? Alam naman nila na ilang beses na nag-military exercises na lumayag sa dagat sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang barko ng Amerika, barko ng Australia, barko ng Pilipinas at barko ng iba pa. Sumama pa rin ang Japan. Pero bakit patuloy pa rin ginagawa sa atin? Ha? Bakit nitong pinakahuli? Nasasaktan ng ating biro mo, bubutasin mong rubber boats, hindi malulunod yung mga sakay. Ginawa nila yon. Tapos ang pinakatindi pa, pinakasuklam-suklam, yung tinatapakan ang ating karangalan, yung inakyat nila ang ating barko, tsaka kinuha ang mga armas ng tao natin. Ano ba yung mga tao natin yan? Bakit mo inutusan na huwag papaputok? Sa totoo lang, pag hindi mo lang inutusan niya BBM na hindi nila magpaputok, paputokan nila yun, mga incheck na yun. Ganon katapang mga sundalo natin. Kaya lang dahil sa may utos, galing sa'yo, huwag kayo magpaputok, huwag kayo, ay naku, malamya. Kaya hindi ka na dapat na sarili. Anyway, presidente ka naman na smartmatic eh. Hindi ka naman binoto ng tao. Si Lily Robredo ang totoong nanalo. Kaya wala kang moral authority, Mr. BBM. Umalis ka na lang dyan, mag-resign ka na lang kung hindi mo kaya yan. At umalis na rin si Sara kasi hindi pwede na si Sara kasi makachina yan. Anyway, pareho lamang kayo ni Sara na smartmatic na papanalo sa inyo. Kaya kayong dalawa, wala kayong karapatan dyan sa opisina na inyong inuupuan. Alright, kahit sa wala kayong karapatan, please naman, dahil kayo ang aktual na nakaupo, sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipinas. At bakit hindi nyo magagawa ng paraan? Noong una, ang tao, mga Pilipino, ay nakatingin lamang, okay lang, sige, pagbigyan natin. Pero may hangganan ang pasensya. Sinasabi nga, walang forever. Ano pa ang silbi ng ating lupang hinirang kung iyon ay nilagay sa dulo nito na ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi man lang tayo magkipagpatayan? Ano pa ang silbi? Kung ako, listen up, mga PME graduates, tingnan nyo kung valid ba ang aking argumento. Mga COCC graduates sa lahat ng RTCs, pakinggan nyo ako. Lahat ng mga officers candidate school na graduates, pakinggan nyo ako kung tama ba ito sa akin ng anak ko. Ito, tagalogin ko para hindi maintindihan ng inchik. Kung ako po ang inyong leader, ang gagawin ko simple lang, magpadala na ako ng malaking pwersa ng Navy dyan sa ating exclusive economic zone. Pag may lumapit na mga Coast Guard, palubugin na kagad, kagaya ng ginawa sa mga tinatawag na militia ships, militia ng mga barko ng China na ginawa ni Widodo. Bakit hindi naman gumanti ang China? Ibig sabihin, takot din ang China. Indonesia pa lang yan. How much more kung Pilipinas nakakampi ang Amerika? Ganun ako kasimple. Anyway, kung magkagira man yan, bakit tayo matatakot kung magkakagira? Wala tayong dapat katatakutan. Bakit? Ang gira, kung magkagira man, nandun lang sa gitna ng dagat. Batuhan lang sa barko. Palubugan lang ng barko sa barko, eroplano sa eroplano, doon lang sa West Philippine Sea ang labanan. Wala sa lupang Pilipinas.
Sigurado ako dyan. Hindi papunta. Bakit? Kasi bawal po sa international law at natatakot dyan ang China sa international law ang maglulusob sa ibang bansa. Bawal po yan. Kagaya ng ginawa ng Russia, kaya na-issue sila ng warrant of arrest, si Putin. Bawal po ang lumusob o sa English pa, it is illegal for one country to invade another country. So ngayon, ang awayan, makukonfine lang, doon lang ang awayan sa dagat. Sabihin, meron naman tayong mga drones, gamitin natin ang drones, at drone ang pabantayin natin, at drone ang pabubumbahin sa mga Coast Guard ng mga China. Ganun lang ako kasimple. Kung gumanti sila, let there be war. Ganun lang kasimple. Ang prinsipyo natin is, we welcome war. We love peace, but we welcome war. Ganun lang dapat ang policy din. Ang presidente natin kasi, malamya na peking presidente, fake news na presidente, malamya. Hindi alam kung anong gagawin. Hanggang kwento-kwento lang, hanggang sabihin lang, sasagutin lang ang general ng China. Nasasabihin niya, this is a world issue. Papalakpak naman ang mga ugok ng mga Pilipino na makabibiim. Hindi po yan. That's not the way how to fight. Kung ako presidente dyan, wala na yan, sinisiguro ko. Atin yan, nasa likod natin ang buong mundo pagdating sa rason. And he who has more in laws must win in war. Ganun lang kasimple yan. Bakit tayo matatakot? Kakampi natin ang UNCLOS. Kakampi natin ang batas na tinatawag na UNCLOS. Ang ibig sabihin ng UNCLOS is United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang pinaka-importanting batas na nakasulat yan ay ganito. Sa loob ng 200 nautical miles mula sa pinakadulong pampang ng isang bansa ay sakop ng bansa. Yun yung tinatawag sa dagat na 200 nautical miles. Anong ibig sabihin ng 200 nautical miles? Kung sa kilometro pa, that is equivalent to 340 kilometers. Ngayon, dalawang klase po ang teritoryo sa dagat, sa kahit anong bansa, Pilipinas man o hindi. Sa unang 12 nautical miles, ang atin yan ay teritoryo yan, talagang teritoryo ng Pilipinas yan, na hindi pwede pasukan ng kahit sino. At tanong, bakit hindi pumapasok ang China dyan? Sapagkat takot din sila. Kasi kung talaga matapang itong China, nilusot nila pati 12, sa loob ng 12 nautical miles limit, kinuha pa rin nila. Bakit hanggang sa labas lang sila ng 12 nautical miles limit? Kasi, alam nila na tayong ugali natin ay pasensyoso. Naku, siguro it's now high time na maipakilala natin ang bangis ng Pilipino sa buong mundo. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede ito. Biro mo, kukunin, akiting kayo sa barko nyo, kukunin ang ating mga armas. Hindi na pwede yan. Kaya, kung ako, listen to me, mga premiers, mga OCS, candidate schools, mga graduates, mga ROTC graduates, kung kayo ang ilalagay dyan, tama ba ako? Mas maganda na banatan na natin yan at bigyan na natin ng full-scale orders ang ating mga sundalo na kahit 3 lamang kayo, kagaya nung ginawa sa mga Marines dyan sa BRP Sierra Madre nung tinutukan nila ng baril ang mga Coast Guard, umatras din sila. Alam mo, kung inunahan nila tutok yun, masyado kayo malamya Kaya inakyat kayo, kinuha pang baril ninyo. Anong klase? Kung ako naman ang commander doon, ng mga army doon, ang gagawin ko talaga, paputukan ko yung mapatay na yung isa sa mga Chinese doon. Hindi pwede sa akin yan. Talaga, bansa ko na ang nakataya dito, hindi sarili ko. Sa bagay, dito na ako ngayon naniniwala na kunwari lang si Bongbong na anti-China. Ang katotohanan ay pro-China siya. Bakit?
ang nanay niya, umatin pa sa bisita pa ng ambasador ng China. Pangalawa, bakit hindi tayo mag-boycott? Kung hindi nyo kayang gawin, nananawagan ako sa mga aking subscribers. Kahit mga subscribers ko lamang kayo, kahit mga followers ko lamang kayo, tayo na ang mag-boycott ng lahat ng China na produkto. Huwag na tayong bumili niyan. That's the way how to help. Dapat, kung ako naman si Marcos, ang gagawin ko, aside from military options, ay mag-utos ako sa ating bansa na stop payment ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China, huwag nang bayaran. Hanggat hindi sila aalis sa West Philippine Sea, huwag bayaran. Dapat ganun.